sa araw. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa darating po na February 22, 23, 24 at 25, magkakaroon po ng marriage encounter yung membro po ng bukas loob sa Diyos. Muli po, magandang hapon po. Sa darating na Wednesday po, Miyerkules ng Abo, ang ating pong banal na misa ay sa 5
hapon. Ito po ay sa February 14, 2024. Muli po, ang ating po banal na misa ay sa ganap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon o World Day of the Sick. Bilang panimula po ng ating misa na sinalubukan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayong hapong ito, tayo sama-samang magpuri at magpasalamat sa kabutihan at kagandahan loob ng Diyos, sa Kanyang awa at habag, at sa patuloy na pagyakap sa atin ng Panginoon sa kabila ng lahat. At upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na misang ito, aminin natin ang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, turuan tayo magpatawad sa isa't isa, at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Diyos,
sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tamahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balandi naman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng sinag na parang keto, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsuklay, tatakpan ang kanyang uso at laging sisigaw na, marumi, marumi, hanggang may sugat siya'y tuturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsaransa. Mapalad ang tao sa harap ng poon ay hindi napatangan, dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nandigan. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay malapit sa iyong harapan at salay namin. Ang aking ginawang mga pagsalansang hindi ko inilihim. Pinagpasiyahan ko ang lahat ng ito sa iyong idaig at ang aking natabo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid na tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natabo nilang kabutihan, kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng tao sa kanya'y sumusunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni naman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitabi po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sa bayang wika. Ibig ko,
gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus. Matapos ang ganitong mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuo at doon pinagsasadya ng mga tao. Buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga minamahal na kapatid, tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At ang mga pagbasa po natin ngayon ay talagang magbibigay sa atin po ng magandang paalaala at pagpapakilala kung sino ang Panginoong Jesus sa buhay natin at kung sino tayo sa ating Panginoong Diyos. Kapag po tayo ay mayroong sakit at karamdaman, talaga naman pong mahirap. Kapag tayo ay may sakit, kapag dinapuan tayo ng karamdaman, nahihirapan po tayo. Physically, emotionally, hirap na hirap tayo. Nahihirapan tayo. Kahit na simpleng sakit, kahit simpleng karamdaman, mahirap po ito. At mas mahirap pa, kung ang sakit at karamdaman ay haharapin mong mag-isa. Di ba? Kasama na ang self-pity kapag mag-isa na humaharap sa sakit. Talagang luluha ka na lang at may mga gabing iiyak ka na lang. Parang ganito ho ang sitwasyon ng isang taong may sakit na ketong. During the time of Jesus at sa mga nauna pang panahon kay Jesus, ang pagkakasakit ng ketong is not just a physical sickness. Ang pagkakasakit ng ketong, meron din kasama itong spiritual dimension. Kaya yung may sakit na ketong, sisigaw siya. Ano ang sinisigaw niya? Marumi. Marumi. Yan ang kanyang isinisigaw. Sa lahat. Hindi ho ba napakasakit nito? Kahiya-hiya? Nakakahiya. Bakit siya sumisigaw ng marumi? Marumi. Upang ang mga tao magtakbuhan at magtago. Para hindi siya masalubong. Para hindi siya mahawakan. Kasi pag nahawakan siya, yung taong humawak ay ituturing na rin marumi. Ituturing na rin marumi. At ang pagturing sa iyo ng marumi ay may kasabay na pagtingin na ikaw ay makasalanan. Kaya ka marumi kasi ikaw ay may kasalanan. Ikaw ay nagkasala. Kaya ka marumi. You are impure. You are not clean. Kaya dahil ikaw ay marumi, hindi ka pure, may dumi ka. Anong sabi sa unang pagbasa? Kailangan lumayo ka. Mamumuhay kang mag-isa. Hanggang may sugat, doon ka sa kampamento mamuhay ng mag-isa.
isa. Hindi ka dapat humalo sa karamihan dahil ikaw ay marumi. Ikaw ay may dumi. Ikaw ay makasalanan. Yan ang karanasan ng mga taong may sakit ng ketong. Lalayuan, ayaw hawakan, ayaw makasama, baka sila mahawa. Mahawa ng karunihan, mahawa ng pagiging makasalanan, kaya mabuti lumayo sa Kanya at magtago. Salamat sa Diyos dahil mayroong mabuting balitang ipinahayag ngayon. What is the good news today? What is the message of God today for us? Ano ang mensahe ng Diyos? Ano ang gustong sabihin ng Diyos sa atin ngayong linggong ito? Sa Ebanghelyo, meron din taong may sakit na ketong. At yung taong may sakit ng ketong, makakasalubong niya si Jesus. Magtatagpo sila ni Jesus. Ano ang gagawin ng may sakit ng ketong? Dapat siya lumayo. Hindi ba? Dapat siya lumayo. Dahil may makakasalubong siya. Pero anong ginawa niya? Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Ang sabi sa Ebanghelyo, lumapit kay Jesus ang taong may sakit na ketong. At dapat yung taong may sakit na ketong sumigaw. Ano ang sigaw niya? Marumi! Marumi! Pero nung siya'y lumalapit kay Jesus, hindi siya sumisigaw ng marumi, marumi. Anong sinasabi niya kay Jesus? Kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. At si Jesus, hindi siya lumayo, hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago, dahil nasa harap niya ang taong may sakit na ketong. Hindi niya sinabi, lumayo ka, nandidiri ako sa iyo. Lumayo ka, marumi ka, hindi ka kabilang sa aming malilinis. Hindi yon sinabi ni Jesus. Anong sinabi niya doon sa taong lumapit sa Kanya na may sakit na ketong? Ibig ko, gumaling ka. Hindi lang siya nagsalita. Ano ang ginawa niya? Iniunat niya ang kamay at hinipo ang taong may sakit. Hinawakan niya ang taong may sakit, ang taong may karamdaman. Bunga ng kanyang awa, bunga ng kanyang pagkahabag sa taong may sakit na ketong. Hinipo, hinawakan ang taong may sakit. Jesus is not afraid to touch the man with leprosy. Jesus is not afraid to touch the unclean, the impure. Hindi natatakot si Jesus na hawakan ang mga marurumi. Hindi natatakot si Jesus na hawakan ang mga makasalanan. Hindi natatakot si Jesus kahit siya'y husgahan ng napakaraming tao dahil hinawakan niya ang may sakit na ketong. Hindi siya natakot. Baka siya mahawa sa sakit, sa dumi ng tao. Hindi siya natakot. Why? Dahil alam ni Jesus, hindi siya mahahawa. Alam ni Jesus, siya ang manghahawa. Kaya nga, nung hinawakan niya ang taong may sakit, gumaling.
Nung hinawakan niya ang taong may sakit, nalinis ang karumihan. Siya ang nanghawa ng kagalingan, ng kabutihan, ng kabanalan, ng kalinisan sa taong may sakit. Mga kapatid, Jesus is not afraid to touch us. We sinners, tayong makasalanan, ako na makasalanan, hindi natatakot ang Diyos na hawakan ako, hawakan tayo. Kahit meron tayong mga madilim na pinagdaanan, kahit na tayo ay mayroong mga nakalipas at nakaraan, the Lord will still touch us. Hihipuin tayo ng Diyos. Hahawakan pa rin tayo ng Diyos. At yayakapin pa rin tayo ng Diyos. Kahit na tayo'y marumi at tayo'y may kasalanan. That is the good news. Hindi natatakot ng Diyos na tayo ay hawakan, na tayo ay hipuin, na tayo ay yakapin. Mga kapatid, sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, be imitators like me, because I imitate Christ. Tularan ninyo ako na tumutulad kay Kristo. Si San Pablo, ano ang tawag sa kanya? Apostles to the Gentiles. Sino yung mga Gentiles? Yun yung mga taong walang Diyos. Yun yung mga taong hindi nila kalahi. Yun yung mga taong iba sa mga Hudyo. Iba sa kanila. Sila ay outcast. Sila ay hindi kabilang. They do not belong. Pero saan nagpunta si San Pablo? Sa kanila. Sa mga pagano. Sa mga pagans. Sa mga Gentiles. At doon ipinahayag ang mabuting balita. Kaya ang paanyaya ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, tumulat kayo sa akin dahil ako tumutulad kay Kristo. And so what is the challenge to all of us? Ano po ang hamon sa atin? Ano ang gusto ng Diyos sa atin? Tayo rin. Matuto tayong yumakap. Saan? Sa mga mahihina. Matuto tayong yumakap saan? Sa mga marurumi. Sa mga mababaho. Sa mga may amoy. Matuto tayong yumakap at hindi sila pandirihan. Hindi mandiri. Lalo na sa mga makasalanan. Lalo na sa mga maraming pagkukulang at pagkakamali. Be like Christ. Maging katulad ni Kristo, kayang yumakap sa mga makasalanan. Kayang yumakap sa mga mahihina. Kayang yumakap sa mga taong maraming pagkukulang. Kaya pwede ho ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan nyo. Sabihin mo sa kanya, hindi kita pinagdidirihan. Kahit makasalanan ka, hindi kita pinagdidirihan. In fact,